Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ito kaya interesado kami ng kausapin po ang tanggapan po ng BPAR o itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kumbaga napakaganda po nung kanilang programa. Ito nga ating kausapin ang tagapagsalita, kumbaga spokesperson ng BPAR na si Sir Nazario Briguera. Sir Nazario Briguera, magandang hapon po. Yes, Sir Rex, magandang hapon at magandang hapon din po sa lahat ng nakatutok sa inyong programa ngayon. Apo sir, tayo napapakinggan po sa DZME 1530 at kayo na nga ho magkwento ano ho itong livelihood activities to enhance fishery yield and economic gains from the West Philippines Sea. Ano po to? Tutulungan po ng BPAR, yung mga mangingisda po, spokesperson? Yes, Sir Rex, tama po kayo. Ito pong LIAG WPS, or ano po ito, ibig sabihin livelihood activities to enhance fisheries yields and economic gains for the West Philippine Sea. Mm-hmm. Isa po itong proyekto na tututok po sa pagbibigay ng suporta doon sa mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Lahat po ng mga lalawigan na nakaharap po dyan sa West Philippine Sea ay ito po yung bibigyan ng atensyon ng BFAR na magkaroon sila ng opportunities para mas mapalawak pa po ang kanilang kabuhayan. So bahagi po nito, syempre yung nababalitaan na po ninyo na resupply missions na ginagawa po ng BFAR, of course with PCG, doon sa mga mangingisda ng West Philippine Sea. At through this program, syempre ipapatupad din po natin yung National Bio Program, yung paglalagay po ng mga fish aggregating device, and of course mga basic post-harvest equipment para po sa ating mga mangingisda. Apo, at tama po ba yung nakuha namin datos? Nasa 385,000 Pilipino na fishermen sa West Philippines ng probinsya. Ito po yung nakaharap po dun sa isa na ito yung planong tulungan po ng BPAR. Kaya po pa itong i-accommodate kumbaga dun po sa budget o pondo? Yes sir, 385,000 plus po yan. At yun po yung nasa datos natin ng mga registered fisher folk dyan po sa West Philippine Sea. And doon po sa tanong ninyo kung kaya po natin silang mabigyan ng suporta, ang BFAR po ay may capacity to actually implement projects na pwedeng maging tulong para doon sa ating mga mangingisda po dyan sa West Philippine Sea. In fact, nung nakarang taon, nagkaroon na po tayo ng soft launch nitong LIAG WPS. Tayo po ay naglayag doon sa Pag-asa Island sa Kalayaan Municipality sa West Philippine Sea sa Palawan. At yun po, nagdala na po tayo doon ng mga bangka, ng mga fishing gears, pati po mga rain catchers, mga basic post-harvest equipment. So yun po, but itong layag po, ipo-full blast po natin ito this year. In fact, magkakaroon po kami ito ng paglulunsad. If not this March 11 or baka po sa April 2, tentatively yun po yung nakaset namin schedule. We're going to launch the project. Ilulunsad po namin ang proyekto para mas maipakilala po natin ito. At yun nga, ang mensahe po natin dito ay na rin sa direktiba ng ating Pangulo na abutin yung mga baybayong komunidad kahit yung malalayo dito sa West Philippine Sea para po maipaabot ang akmang tulong mula po sa pamahalaan. Kamakailan po ang BPAR Region 3 na mahagi naman po ng aquaculture package dun po sa mga mangingisda
at magsasaka dyan po sa Tarlac. Ito ba'y bahagi pa rin po ng programa po ng BIPAR, Sir Briguera? Yes, komprehensibo po ang proyekto ng BIPAR, no? Sa aspeto po ng capture fisheries, pati po sa aquaculture, post-harvest at marketing, no? Ito pong sinabi po ninyo, bahagi po ito ng ginagawa natin for aquaculture development. Isa po dyan yung fingerling distribution. Meron din po tayong fruit stock development para masiguro po natin na nadadagdagan ng ating mga fingerlings at similya ng pangusman ito o tilapia. Apa. At kabahagi rin po nito, pinapalawak natin ang operation sa ating mga mariculture parks, no? Lalo na ngayon na pinangagambahan natin ang El Nino. So, vulnerable itong ating mga land-based aquaculture system. Ibig sabihin itong mga freshwater fish ponds natin, kung kaya't ang direksyon natin, mas palawakin natin yung operations ng mga mariculture parks kasi less vulnerable sila sa banta po ng El Nino. So tama po kayo, ito mga napabalitaan po ninyo na pamamahagi ng mga fingerlings at iba pa pong mga interventions sa aquaculture. Ito po yung lahat bahagi ng programa ng BIPAR para po sa ating mga fish farmers. Opo, at meron lang ho kami tinanggap po na datos. Kumbaga, plano rin pala ng BIPAR na magdagdag po ng kanilang ahensya doon po sa floating asset, doon po sa MCS patrol vessel po. Ito rin po ba yung monitoring control doon po sa SND surveillance vessel po, sir? Yes, nakaprograma natin this year na magdadagdag tayo ng floating assets. Dalawa po ito na MCS na 30-footer, no? Monitoring control surveillance vessel at pati po yung food boats. Ang nakalaan po nating pondo rito ay nasa 2 bilyon. Ito po ay inaprubuhan ng ating mga mambabatas. At ito po yung magiging prioridad natin, yung pagdadagdag din ng ating floating assets para madagdagan din po ang ating presence sa West Philippine Sea. Nang sa gayon ay magamit natin kahit doon sa layunin po na makatulong tayo sa kabuhayan ng ating mga mangingisda under the Layag WPS project, sir. Apo, at Sir Briguera, baka meron pa kayong mensahe at gamitin niyo itong programang Target On Air. Kaya po kami naging interesado na makausap po kayo. Lagi po namin tinututukan yung mga programa at proyekto po ng BIPAR. Lalo na ho, dun po sa kapakanan ng ating mga mangingisda na talaga naman po pinagkakalupo ng inyong benepisyo ng tulong po ng BIPAR. Mensahe po sa publiko, Sir Briguera. Yes, unang-una salamat din po sa inyo sa pagkakataon na maibahagi ang mga importanteng impormasyon nito. At sa ating pong mga mangingisda sa ating sambayanan, sinisiguro po namin sa inyo na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay patuloy pong magpupunyagi para po likas kaya nating malinang ang ating pangisdaan at yamang tubig at patuloy po kami makapagbigay ng serbisyo para po sa ating mga mangisda upang matulungan po natin sila na iangat ang kanilang kabuhayan at mapakinabangan nila ang kanilang pagpupunyagi naman po upang masiguro na ang hapag ng bawat Pilipino ay may sapat pong isdang maihahain. Apo, at salamat po sa pagkakataon na BIPAR spokesperson na Sir Nazario Briguera. Sir, ingat po palagi. Salamat po sa oras. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.